bagong retirong generals ng military na tapat kay Duterte ay umiikot sa mga opisyal ng militar na aktibo, mga negosyante at upang mang-upat, manulsul. Ito ang wow trending. May mga ilang bagong retired generals daw ng military na tapat kay former President Rodrigo Roa Duterte na umiikot daw sa mga opisyal ng military na aktibo at mga negosyante para manulsul ng kudita, para daw pabagsakin ang administrasyong Marcos at magtatag ng civilian military junta. Ito ang mensahe ng CPP-NPA na binasa ni Ka Eric sa kanyang programa online na Laban Kasama ang Bayan. Alam pa daw ito ng Chief of Staff AAP na si Romeo Bronner Jr. Pero tahimik lang daw ito at tuwang-tuwa naman ang CPP-NPA ngayon kung sa nangyayaring hindi pagkakaunawaan ng mga Duterte at ang administrasyong Marcos. Tila baga na may basbas ni Presidente Bongbong Marcos lahat ang galaw ng kanyang pinsan at mga kampon nito na tambaluslos. Garapala na kasi ang ginagawa ng mga tambaluslos sa kanilang kapangyarihan, pati na rin sa pondo na 500 billion pesos kuno ang pondo para sa ayuda. Ayon pa sa mga netizen, kung may defiance or withdrawal of support, dapat gawin na para di na madagdagan pa ang bilyones na di maipaliwanag at 24 another bilyones na naman ang posibleng nawala sa kaban ng bayan. Just like a song, and now the end is near. The people running the government will face the final curtain. Laging lasing sa kapangyarihan ng pulburon, solve na solve, always, forever. Tama po sir, wag nang magbayad ng tax. Abolish the Congress and change into parliamentary system. Thereafter, the military junta will select the prime and able candidate for Prime Minister of the Republic. Revolusyon ang kailangan, kahit 10 congressman at 1 senador ang ihawin ng buhay ng taong bayan. Gawin nyo na ang nararapat na gawin sa gobyernong ito bago pa mga matay kaming mahihirap dahil sa nagmahal ng mga bilihin. Mas mahalaga ang tapat na panunungkulan sa mahal na bansa at sa mga mamamayan. Mabuhay kayong mga tagapagtanggol ng bayan. God bless you and protect you. SMNI, laban lang kasama ang bayan team, ang tunay na may lakas at walang iba kung hindi lakas ng taong bayan. Tuloy-tuloy lang po ang laban kab. Kayo ang totoong kakampi ng mamamayang Pilipino. Kasama nyo kami at dasal namin na magtatagumpay ang ating laban sa lalong madaling panahon. Salamat, laban kasama ang bayan. Kahit anumang panggigipit na mga abusadong congressman, andyan pa rin kayo, laban lang po. Nasa likod nyo ang mamamayang Pilipino. Kaya kami po ay nananawagan sa mga taong bayan at itong binabanggit ni Brother Franco. When we call on the people to defend democracy, to stand for our fundamental inviolable rights to free speech and freedom of expression, and to join and stand with the government to fight to the end and defeat completely the CPP, NPA, NDF, hindi po yan destabilization. Yan po ang tamang gawin. Brother Franco, Miss Ina, mga kababayan, I will read again ang statement ng CPP, NPA, NDF, December 26, kung saan tuwang-tuwa sila sa nangyayari sa atin. Sana mapakinggan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., mapakinggan din ito ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga kasabwat sa Kongreso. Again, ito po ang statement na ito, pinapalakpakan ito, sinasaladuhan ito ni Teddy Casino, nila Carol Araulio, nila Raul Manuel Arlen Brosas at Franz Castro sapagkat sila po ang urban operative components ng CPP. Ito po ang nakasaad sa kanilang statement, portion lang ito. Ang mapait na sigalot sa pagitan ng mga pangkating Marcos at Duterte ay palapit ng palapit sa marahas na komprontasyon. Tuwang-tuwa sila, Brother Franco, na magkukomprontahan ang Duterte at Marcos at mga kaalyado nila. Hayagang pinupuna ng mga Duterte si Marcos. Oh, kita mo, Brother Franco, tuwang-tuwa sila na may sigalot at may pagpupunahan sa planong buhayin muli ang usapang pangkapayapaan. Which is, kaninong interes itong usapang pangkapayapaan na ito? Sa CPP, NPA, NDF ito. At hundreds of retired officers are questioning the wisdom of the President's order to talk to the CPP again without clear terms of reference for them to give up arms and terrorism and to dismantle and disband the NPA. Walang malinaw na ganong pag-uusap, binuksan sila at parang walang nangyari.
Ito yung sinasabi ng CPP sa statement niya na dinidipinsahan nila ang usapang pagkapayapaan sa National Democratic Front at CPP. Ang ilang bagong retirong generals ng military na tapat kay Duterte ay umiikot sa mga opisyal ng militar na aktibo, mga negosyante at upang mangupat, manulsul ng kudita. Mga intrigero. Para ibagsak si, Marites. ibagsak si Marcos at magtatag ng civilian military junta. Naks. May alam ang Chief of Staff, subalit na natiling tahimik siya. General Bronner, inaakusahan po kayo ng Central Committee ng Communist Party that you know about this. Is this true, General Bronner? That you believe that the kudita and military junta is being hatched and prepared by Rodrigo Duterte? Did you brief the President about this? Naku. General Bronner, is President Marcos convinced na magkukudita dahil gusto lamang ni Duterte manumbalik sa poder? Is that so? At dahil may issue ng kapayapaan, which is a valid public interest issue na dapat talakayin, kaya nyo kami binubusalan sa SMNI? At ito ay lumabas ngayon sa Statement of Declaration ng Communist Party of the Philippines na para may pag-uusap at the back at alam nilang nangyayaring mga maniobra sa loob ng gobyernong ito? Eric, ako gusto kong maniwala na hindi ganyan kahina ang pag-iisip ng ating Pangulo na Sana. paniniwalaan niya yan. Kaya ako naniniwala na hindi yan yung pinaniniwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng umano'y destabilization efforts. No? And Kasi kudita nilinaw na talaga. yun walang ganun. At mga lang yan, naninira lang yan, nagsusulsul lang yan para talaga mahati-hati. Pero dahil ilang minuto na lang tayo bago mag-alas 12, ka Eric Magarin Franco, okay lang ba na mag-transition tayo dito sa topic ng dahil anniversary ngayon ng CPP at itong sitwasyon ng ating bansa Sige. ngayon, lalo na itong kanilang panggigipit sa SMNI, gaano to kahalaga sa kanila at gaano rin kaimportante na hindi dapat nga ang SMNI ang kanilang busalan dahil lalo nating programa natin nung nalaban sa CPP, NPA, NDF. Ma'am Lorraine, bakit ang CPP napakahalagang hingin? Ang ulo ng SMNI, si Pastor, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte at ang program Laban Kasamang Bayan at ang Gikan sa Masa at buong SMNI na. Gusto ko yung tanong ni si Senator Amy Marcos, tama yung tanong niya, napakahalaga na tanungin mo yung tamang tanong at tama yung tanong niya. Sino ang natatakot sa SMNI? Iyon. Okay, so ang natatakot sa SMNI ay ang CPP, NPA, NDF. Yan ang number one. Takot na takot sila kasi kami lang, SMNI lang ang naglalakas loob na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanila na walang patumpik-tumpik, walang paikot-ikot kasi sila, they're very confusing. No? Yes. You have to replace that confusion with clarity. No? And you have to replace yung chaos na kine-create nila with calm. Dapat kalmado tayo. And it's only SMNI that does that. So, sino natatakot sa SMNI? Yung mga takot sa katotohanan. Exactly. At yan ay mga sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao, mga terorista na CPP, NPA, NDF. Simple as that. Correct. It's not rocket science. Frank, your take on this bilang bahagi ng mamamahayag kay Hodang gusto kang idipay na mamahayag ng CPP operative na si Danilo Araw at ng mga kasabwat nila. Your take on that question ni Ms. Ina at sa sagot ni Ma'am Lorraine. Kasi, Eric, ganito yan. Later on, hindi naman ang mga mababatas na nagdi-decide nito. Ang taong bayan naman, Correct. kahit anong sabihin nila, pero ang nakikita ng buong bansa ay ang katotohanan na nakukuha nila dito sa SMNI ay ang paninindigan at dyan dapat susunod dahil demokrasya tayo. At alam naman natin, kaya hindi tayo pwede magpakita ng pang-aabuso ng ating otoridad. Ay napakalinaw. Kasi nangyayari sa atin dito, ka Eric, ito ay really inilaan para makita ng taong bayan kung sino ba Yun. ang mga taong dapat pagkatiwalaan. Tama. Dahil yun nangyayari sa inyo, ka Eric, yun nangyayari dito sa SMNI, nakita naman natin ng mga taong naninindigan sa tama. Tama. At nakikita natin kung ano ang nangyayari sa ating pamahalaan. Dito, ibinuking lalo ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa oras na ikaw natanggapin mo sila sa iyong poder. Frank, dudugtungan ko yung binabanggit mo, please. Yes, Na sir. katotohanan, Miss Ina. Sa binanggit ni Ma'am Lorraine, sino bang takot sa katotohanan na binabanggit ng SMNI about CPP, NPA, NDF? Number one, ayaw ng CPP, NPA, NDF at mga urban operatives nila, pati mga party list operators nila, na maisiwalat na ang punot dulo
ng pagdideklara ng martial law noong 1972 ay dahil binomba nila ng 3 granada ang Plaza Miranda. At hanggang ngayon, ang kalunos-lunos at karumaldumal na krimen na yan ay pilit pinagtatakpan ng mga current leaders and cadres ng CPP, NPA, NDF. That's number one truth. Sila po ang pasimuno sa pagbomba sa Plaza Miranda na ibinintang kay President Marcos Sr. at dapat alalahanin niya ni Bongbong Marcos Jr. na baka may mangyaring masama sa ilang opisyal na malapit sa kanya at isisisi kay Duterte para magkaroon ng malalang away sila. Ganon kasama ang record at pagkatao at organisasyon ng CPP na pumatay ng 6 na sibilyan or 7 at mahigit 100 ang sugatan, including ang serious damage kay Salonga, kay Manglapos at marami pang mga liberal party groups na kaalyado sana nila, subalit except Ninoy Aquino. Number 2, ayaw nilang masiwalat ang more than 3,500 na mga replay galing China na kanilang kinuha, nagpabili ng barko at bitbitin at parmasan ang taong bayan para patayin ang mga sundalo at pulis at pumatay ng sibilyan at pabagsakin ang gobyerno ng ating bayan noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Ayaw nilang isiwalat ito, ang MB Karagatan. Third, ayaw nilang isiwalat na ang CPP, NPA, NDF ay pumatay po na mga inosenteng sibilyan kagaya ni Kit Absalon ng Rano Massacre, ng 4 na buwang sanggol doon sa Talakag, Bukidnon, at ng libo-libong mga CPP, NPA, NDF na pinaghinalaan nilang mga kasabwat daw ng gobyerno at mga espiya na pinagpapatay nila at pinagbabaon ang kagaya ng mga nadiscovery sa Leyte at sa Mindanao at dito sa Southern Tagalog. Ayaw nilang maalala ng mamamayan na ang dami nilang pinatay, sinunog, binomba, including ang estimated more than 15,000 sundalo at pulis and more than 30,000 civilians at mga NPA na nadamay at mga pamilyang nawasak for the last 55 years. Ang tanong, sino lang na media outlet ang nagsasalita at nagbubunyag dito na nagtataya ng buhay, karangalan, personal na comfort kung hindi kami binigyan ng pagkakataon dito sa SMNI at ang programang itong binuo ni Pastor Kibuloy sa kanyang pamumuno na magkaroon ng ganitong programa? Sino lang ang nagsisiwalat na ang mga nagnakaw ng mga anak na mga inosenteng kabataan sa mga magulang na nagpapatuloy hanggang ngayon at nandyan pa sa Kongreso ang mga nagre-rekruta like Raul Manuel, Arlen Brosas at si Franz Castro, yung mga ninakaw nilang kabataan doon sa Mindanao na binubulgar namin ni Ma'am Lorraine. Sino ang nagpapaliwanag nito? Ngayon ang tanong sa inyo, ito bang mga katotohanan na ito, Speaker Martin Romualdez? Sa Senado, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito ba ang gantimpala? Ito ba ang balik sa SMNI na dapat busalan, iwala at durugin dahil nag-aabuso kami sa aming press freedom at free expression? Taong bayan, kayo na pong humatol kung bakit humantong ang SMNI dito sa kalagayang very, very similar to the period nang idineklara noon ang martial law na lahat ng media ay ginamit bilang at tinrato bilang kalaban ng administrasyon. Ma'am Lorraine. Yes, isa sa mga bagay na gusto natin i-highlights dito ka, Eric, dahil anibersaryo nga ng CPP, NPA, NDF ngayong araw, habang hinanap ko pa yung iba pang statement ng ating mga butihing senador, ay, ma'am, ipaalala natin kung ano ang karahasan na ginawa ng CPP, NPA, NDF. Sila'y nagbubunyi ng kanilang anibersaryo. Ito po ang ginawa nila sa ating bansa. Ma'am. So where do I even start? No? Hindi na nga maibilang yung mga anak natin na nagkandamatay at sumali sa NPA. No? Hindi na natin maibilang yan. Hindi na natin maibilang yung mga kapatid natin na katutubo na pinagpapatay at nawasak ng mga buhay nila. Okay, just to shorten it because we're running out of time. Bakit ganito ang Pilipinas? Bakit ang Vietnam lumipad na? Bakit ang Thailand, mga ASEAN brothers and sisters natin, lumipad na? Bakit tayo naiwanan? Yan ay dahil sa CPP, NPA, NDF. Yung modernization lang ng jeep pinalalaki pa nila. 15 diba? years. 15 years. So gusto nila talaga wasak na wasak ang Pilipinas. So gusto ko sana hingin sa inyo, no, na kilalanin natin sino yung kalaban natin. Sila Benny Abante, hindi natin kalaban yan. Because I believe that there is a middle ground. Yeah. Middle ground for them. So, am I gonna vote for him if I'm from his district? Maybe not, no? But hindi siya kalaban.
Itong mga nandyan sa Kongreso. So maliwanag tayo. Uunahin nating tanggalin ang CPP, NPA, NDF. Kasi yan ang hindi kung bakit hindi tayo lumilipad bilang isang bansa. Napakaganda ng Pilipinas, napakatatalino natin, at saka talagang ang gigiting ng mga tao dito. Nakita natin yung kalidad ng mga PMA graduates, kung paano sila magsalita at kung paano yung sulat nila, at pinakilala talaga nila, pinaalala nila sa atin kung sino tayo. Kasi doon nakaupo ako doon, no, Eric, naramdaman ko noon, parang ganito pala yung ginagahasa, wala kang kalaban-laban, and I felt so disempowered, no, na parang grabe, pwede palang gawin ito, no? But hindi pala pwedeng gawin yon. May nagmamasid kasi we have each other. The Philippines, we have each other. So, ang isang demokrasya this is a government by the people, of the people, for the people. So, tayo ang pinaka hindi nag-iisip dito, yung mga ambisyoso na walang respeto doon sa kapangyarihan ng taong bayan. Correct. Yeah. Correct. Miss Ina, your take, and then Brother Franco before our extra. Well, to add, no, isa kasi sa mga nakikita talaga nating dahilan kung bakit tumagal ito dahil dun sa information war na sa matagal na panahon, no, wala naman talagang media, walang network na nagbigay ng ganitong programa. No? Hindi naman sa self-serving tayo, pero yun talaga yung nakikita natin na ito yung naging dugtungan. No? Hindi lang naman ito about us. No? Ito yung mismo mga magulang, no, ang anak nila naging biktima ng mga CPP, NPA, NDF, no, mga dating kadre na nagbagong buhay, ating men in a uniform na pinapakita ang mga naging achievement ng ating pamahalaan, no, regarding dito sa CPP, NPA, NDF, no, napadapa talaga ang NPA. All of that, no, makapangyarihan na nakukuha ng impormasyon, no, sa pamamagitan, no, ng programang ito, at una sa inyo mismo mga kababayan na the seeds have been planted na sa inyo, at na napakahalaga ng role nyo na ipalagana pa ito at kayo rin mismo tumindig kung nasan man kayong sektor ng ating lipunan. At tayo dito magpapatuloy tayo kahit na minsan nakikita natin na hindi naman tayong kalaban ng ating pamahalaan, pero it seems na ganun ang nagkikita na imbis na suportahan, magkaroon din ng gantong uri ng programa. Yun yung ating hinihiling din dito. And one more thing, no, kasi Christmas season ngayon, we want to really celebrate. Pero iba kasi ang celebration ng CPP, NPA, NDF. Bantayan natin itong mga panahon na ito dahil ito ang panahon ng pag-akyat. Tama ba ka, Eric? Correct. At itong pag-recover Correct. nila. At lalo na kung walang SMNI, no, na isa sa talaga sa naging pillar din dito sa information war, nakikita natin yun yung posibleng paglakas nila doon sa era na yun. Pero we are thankful because we have this online edition ng Laban Kasama ang Bayan, at napakarami na ating viewers ngayon. 10,000 almost ang Wow. live sa YouTube pa lang ito. Meron Wow. pa tayong ibang platform. So salamat, no, nakikita Thank natin. you. Talaga Thank you. hinahanap nila. CPP. Thank you. Hinahanap po talaga nila, no, ang Laban Kasama Thank ang you. Bayan. But again, no, tuloy-tuloy po yung ating adhikain dito Eric, na matapos Iyak na. man kami niyan. May I just mixing it, ha? 10,000. Meron akong para lang pakita sa taong Sige, ma'am, bayan. go. Next time I'll come up with a quote from our own heroes. Sige, But ma'am, go. this is from Abraham Lincoln. Sige, ma'am. Sabi niya, with public sentiment, nothing can fail. Without it, nothing can succeed. Correct. Sa taong bayan talaga. So, kaya alam namin, no, itong December 26, wala nang ipinagdidiwang yan sila Franz Castro. Yes. Wala na, zero active guerrilla fronts. Correct. At yan ay dahil sa inyo. Dahil sa Pilipino yan. Nag-step up lang kami ng konti, pero kayo talaga ang Yes. nagbigay niyan That's sa right. bayan, at hindi yan invento. Yes. Totoong-totoo yan. So, dapat i-flex nyo muscles ninyo. Correct. Feel nyo ba? Feel nyo? Di ba? Tan-tan. So, talagang very powerful ang taong bayan. Go. Ma'am, dagdagan ko sa last 2 minutes, Brother Yeah. Franco, para maka-extra tayo ng po. Naniniwala po kami, ako personally, na hindi na po magtatagumpay ang CPP, NPA, NDF na pabagsakin ng gobyerno sa armadong paglaban, Yes. sapagkat gumagapang at wasak ang NPA. Magaling ang AFP. Yes. Yes. But, may but po ito. Ang recovery ng CPP, NPA, NDF at ang survival nila ay hindi manggagaling sa armado. Manggagaling po sa urban centers. Yeah. Sa schools, universities, sa kongreso, sa gobyerno, sa mga komunidad, sa urban centers, kung saan hindi po pwedeng direktang pumapil frontally ang AFP. At ito ngayon ang napakadelikado sapagkat nakikita na namin ang hugis ng kanilang game plan. Recover the NPA from the urban centers. How? Use Congress, use government
make alliances that the way they're doing now in Patahimikin Congress. tayo. Patahimikin Number ang one yan. Number yun. one yan. Sapagkat first time nila magkaroon ng solid counter-information na lumalaban sa kanila na napipigilan ang kanilang recruitment. Kaya kami very passionate sapagkat we want to completely defeat the CPP, NPA, NDF. But for that to happen, it will no longer be from the AFP. Correct. It will come from our government leaders, the civilian leaders, the law enforcers, so that yung mga batas sa anti-terrorism law, anti-terrorism financing, ay gagamitin upang durugin ang kanilang infiltration sa Kongreso, sa gobyerno, at sa mga sectors natin. Kung hindi po mangyayari yan, at reverse ang mangyayari ay iba, delikado po na marirecover nila Correct. ang NPA muli. So the battlefront now, the last battlefront is to defeat the CPP, NPA, NDF sa urban centers, sa infiltration at sa finance and bureaucracy infiltration including Congress. Kaya gusto nilang i-take out ang SMNI. Si Correct. Pastor, si Pangulong Duterte, ang laban kasama ang bayan, ang gikan, at pati si Vice President Sara Duterte. Sana po ma-realize ito ng ating Presidente, Brother Frank. Correct ka, Eric. At dahil dyan, Ma'am Noreen, Miss Ina, buhay na buhay. Kasabay ng diwa